Ang dahon ng alugbati, masarap to isahog sa munggo o sardinas. Panalo na sa lasa at winner din sa sustansya. Pero may kakaibang pausong recipe si Chef Joanna. Ang alugbati, ni-level up niya, Japanese style. Ito pong recipe na ituturo ko ngayon ay mas ma-appreciate po natin at pwedeng-pwede na rin pong bumenta sa ating mga kids. Sa isang mangkok, maglalagay si Chef Joanna ng harina. Timplahan ng paminta, garlic powder, paprika, haluan ng egg white o klaro ng itlog, tubig at saka ito hahaluin. Kapag okay na ang mixture, isasawsaw ang alugbati leaves at saka ipiprito. Para walang tapon, isama rin pati tangkay ng alugbati. Kapag golden brown na ang kulay, pwede nang hanguin. Oy, shut up! Hindi ko po ina-expect na alugbati pala siya, pero ang sarap, grabe yung crunchiness. Alam ko sa alugbati, nilalagay lang sa munggo, pero swabe, napakasarap. Dahon at tangkay ng alugbati, check. But wait, there's more. Dahil ang alugbati, namumunga rin pala. Kadalasan, itinatapon lang ang napakaliliit na bunga ng alugbati. Pero ang farm na ito sa Tagaytay, natutapon daw, kundi iginagarapon. Hey! Good morning, Kuya Joseph! Magandang hapon po, sir. Welcome to SBD Farm. Ngayon ko lang nalaman, meron palang bunga na ganyan yung alokbati. Ayan, makulay na, oh. Kuya Joseph, Po. okay na to. Kayo po. Sabi ni nanay ni Miguel Tan Felix. Ayan, ang Opo. dami na, guys, oh. Let's go! Tara, sir. Malabar spinach o mas kilala bilang alugbati, nagmula raw sa bansang India at Indonesia. Dahil mabilis itong patubuin sa maiinit na lugar, laganap ito sa Pilipinas. Ayun na nga mga ka-wonder, eto na ang mga nakuha kong alokbati kanina. At kadalasan sa atin, sa mga probinsya natin, ang alokbati na bunga ay tinatapon natin. Pero ngayon, si Chef Robert tuturuan niya tayo kung paano i-recycle at gawing hollow block. Ito. Ay, ano ba? Hollow block? Hollow block. Ano ba? Anong gagawin natin dito? Para sa unang recipe ni Chef Robert, gagawa siya ng alugbati dip. Ilalagay po natin ito kasi mahirap kunin yung kanyang katas. Ay gagawin natin ay ipapasok natin ito sa Parang i-repack, no? Yan. Opo. Tapos Parang may hawig siya, no? Parang duhat siya. duhat, yes. Parang duhat na Yung maliliit lang siya. cranberry. Cranberry? Correct. Cranberries. Oo. Kapag nadurog na ang bunga ng alugbati, kukunin ang katas nito sa isang bowl. Paghahalu-haluin ng mayonnaise, katas ng alugbati, mustard at honey. Mga wonder, ready na ang alugbati dip! Ang sarap! Parang strawberry. Yes, the color and the texture and the taste. Chef Robert, di ba yung strawberry maasim? Opo. Baka itong sauce na to, ang nagbigay ng asim sa kanya is yung alokbati. Opo, yung ano mismo, katas mismo ng ano. Yun nga, di ba? Oo. Yun ang nagbigay ng sour. Opo. Tama ba? Acidic po kasi yan eh. Ang katas ng bunga ng alugbati, hinahalo rin ni Chef Robert sa passion fruit juice. Nagsisilbi itong pampakulay at nagdadagdag ng kaunting asim sa juice. Papagwapo pa yan. Chef, parang sinabi mo, di pa ako naliligo. Sarap! Ang dating na itatapon lang, pwede pa palang pasarapin at ihain.
Pero I wonder, ligtas nga bang kainin ang bunga ng alugbati? Safe po naman siyang kainin. So far naman po, wala naman pong nasasabi o pag-aaral na nakakasama po siya sa tao. Tulad po ng ibang mga berries, mayaman po siya sa antioxidants o yung pong mga tinatawag nating vitamin A, C at E. Nakakatulong po ito para po makaiwas tayo sa mga sakit tulad po ng cancer. Ang maliliit na bunga ng alugbati, certified, small but incredible!